Ayan, sobrang laki ng kahoy na ito at saka kailangan siyang buwalin kasi magtatayo ng bahay sa gilid, pero mayroong reason kung bakit talaga kailangan. Kasi dito, yung mga puti dito, hindi sila mahilig putol ng mga kahoy kung hindi kailangan. So ito guys, sobrang laki niyan. Siguro mga 150 to 200 years ang tagal na itong kahoy na to. Sobrang laki talaga. Kaya ayan yung anak ko at saka yung asawa ko. Sinorbe nung nakaraang araw. Tapos ngayon, tatanggalan nila ng sanga bago bubuwalin. Ang hirap pala, no? Ito yung pinakamahirap na trabaho sa lahat kasi nakasalalay yung buhay mo dyan. Kasi ang hindi natin alam yung mga aksidente o mga ganyan, kaya hindi biro maghanap buhay, hindi biro ang trabaho nila ng anak ko at saka yung asawa ko. Yung anak ko bata pa yan, kaka-18 lang yan, pero marami na siyang alam na trabaho. At saka maaga siya nagtrabaho, parang ayaw na niya mag-aral ata kasi gusto lang niya magtrabaho. Nawili siya sa sahod niya. Pero yung amo niya, yung asawa ko lang din naman. Kaya kampante ako. Sobrang laki talaga yung kahoy na yan. Tingnan mo, isa-isahin nila yan na putulin mo na yung sanga. Dito naman, meron namang, anong tawag ba nun? Yung cutting trees, ano bang tawag yun? Basta merong tagaputol ng mga kahoy, pero sobrang mahal. Ito, part kasi ito ng trabaho ng asawa ko, kaya no choice. Tapos nag-rent na lang sila nung ano bang tawag na yan, yung pang ano ng kahoy, yung machine na yan. Nag-rent na lang siya para, kasi for the safety na rin guys, hindi ka basa-basa dito talaga magputol ng kahoy na hindi mo talaga pag-isipan. Hindi biro itong kahoy na to kasi sobrang laki. Hindi ka siya 5 tao yung pag hinawakan mo yung puno, hindi. Sobrang laki talaga sa personal yan. Kaya dandahan nilang tanggalan ng tawag nito, ng sanga, tapos sa kanila bubuwalin. Mahirap, 'di ba? Hindi biro ang trabaho, guys. Hindi biro maghanap ng trabaho, ng pera. Kaya walang easy money. Tsaka yung iba naman, sabihin naman nila nakapangasawa ka ng foreigner, mayaman ka, marami kang pera. Hindi. Parang ordinaryong Pilipino. Parang tayo lang din mga yan dito sa ibang bansa. Swerte mo kung yung asawa mo is bilyonaryo, milyonaryo. Pero yung simple lang ano talaga, hindi porket nag-asawa ka ng foreigner, yayaman ka na, mayaman ka na. Hindi. Hindi po. Kung tayo wala tayong swerte sa Pinoy, isbog kuan ka ng farm, basin malay mo. Pero hindi porket misbog ka sa apam, mayaman ka na, marami ng pera. Hindi. Ordinaryong ano lang yan sila dito. Kung hindi ka magsipag, wala kang kakainin. Kung magtamad ka, edi nga ka. Ganun ang buhay dito. Yung mga mindset ng ibang mga tao, nakapangasawa siya ng foreigner kasi nga bla bla bla, mayaman na, maraming pera. No, big no talaga. At saka dito, yung mga bills dito, hindi biro. Ultimo, ano dito, pera-pera. Kaya, hindi biro guys, maghanap ng pera. So, biruin mo yan. Ang taas-taas niyan. Ako yung natatakot sa kanila. Sumama kasi ako dito nung unang araw na magtanggal sila ng mga sanga. Pero nung last na, hindi na ako sumama. Kasi busy ako sa aking garden. So, ayan, nakapag-captured tayo yung iba, pero yung the rest yung, hindi ko na videohan kasi hindi na nga ako nakasama. So, di ba? Hindi biro yan, guys. Tingnan nyo. Yung trabaho ng anak ko at saka yung asawa ko, yan sila, construction yan sila, excavating construction, tama ba? O, excavating, yan. All around yan sila. Hindi biro talaga. Proud kay ko sa akong sa akong anak o sa akong bana kay gaytong mga trabaho dili basta-basta. Biruin mo yung ganyan, tapos yung sa gilid may poste pa ng kuryente. Kasi pag nagkamali ka guys, pwede kang mawalan ng lisensya, pwede ka magmulta, pwede ka makulong. Kaya make sure talaga na bago mo gawin ang lahat, safety ang lahat. Wala kang matamaan ng mga bagay-bagay. Kaya hindi biro. So, ayun, laki niyan. Ang main reason niya, guys, bakit binuwal yan? Kasi may butas, ang laki ng butas ng puno. Sa ilalim, yung sa gitna ng puno, ang laki. Simula sa pinaka-roots niya hanggang sa mga sanga-sanga niya, may mga butas.
Kaya delikado yan, lalo na dito pag may anong tawag nito, pag may tornado, sobrang lakas ng hangin, mabuwal, di magtayo sila ng bahay dyan sa gilid. Pag sa limbawa may tatama na tornado, delikado babagsak sa bahay. Kaya kailangan siyang puto. Biruin mo yan, ang laki niyan, hindi mo mahawakan yan, hindi mo mayakap, yung sanga lang yan ha. Tapos yung isa na yan, bukas na yan, hindi na akong nakasama niyan. At ito na yung nabuwal nila, diba? Ang laki, halos hindi kasya sa trailer. Ayan, ang laki talaga ng roots niya, ng katawan niya. Tapos tingnan nyo yung butas. Ayan yung main reason kung bakit nila kailangan lantang. Kasi dito hindi sila mahilig magputol ng kahoy, nagagalit sila. Bawal sa kanya putol ka ng putol na walang dahilan. Kahit maliliit. Yan yung pinaka reason kung bakit kailangan siyang putulin. So yan guys, tingnan nyo yung roots. Yan, simula dyan sa pinaka roots niya. Ayan yung butas. So diba? Ang laki. Halos hindi magkasya sa trailer yung puno. Diba? Sana nakasama ko ng ginawa yan kasi wala. So ayun.